Kasunod ng tila pagbabanta ng Chinese ambassador, nanindigan si Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon, partikular sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mas maging maingat sa anumang cultural exchange program sa China base sa pagsisiyasat ng Maritime Security Think Tank na Sea Light Foundation, ang isang universidad na nagsagawa ng symposium kung saan sinabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes ay siya ring largest training destination ng Chinese language teachers dito sa Pilipinas. Tugon dito ni Teodoro, hindi dapat nagagamit ang mga academic institution sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Maging dudoso tayo. Pinalagan naman ng kalihim ang tila anya pagbabanta ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen at ang pambibintang nito sa Pilipinas na nag-uudyok ng tensyon. Sa isang panayam ng Chinese news outlet, kinwestiyon ni Jing kung kakayanin ba ng Pilipinas ang mga magiging bunga ng sigalot at komprontasyon. Buwelta ni Teodoro, alam ng lahat kung sino ang nagsisimula ng gulo. Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Wala. No? Kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. Ang pahayag ng Chinese Ambassador ay sa kabila ng naging pulong niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo, kung saan napag-usapan ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China para maiwasan muli ang mga insidente sa West Philippine Sea matapos ang engkwentro sa Ayungin Shoal. Sabi naman ni Teodoro, mapapatunayan ang sinseridad ng China kung lalayas na sila sa West Philippine Sea. Walang pagkukulang tayo sa pakikitungan sa kanila. Sobra-sobra pa nga. Nasa sa kanila naman yun. Hindi sa cultural exchange. Hindi sa pagbibigay ng kung ano-ano. Malis sila sa West Philippine Sea. Simple lang yan eh. 200 nautical miles lang yan sila. 900 kilometers nga layo nila. Samantala, handa ang Department of Foreign Affairs sa posibleng investigasyon patungkol sa provisional understanding sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng inihaing Senate resolution ni Senador Francis Pangilinan para magkaroon ng inquiry sa kontrobersyal na kasunduan at mabusisi kung naayon ito sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Sabi ng DFA, bukas sila sa anumang paglilinaw sa isang proper forum at sa pakikipag-ugnayan sa mga defense at security agencies. Patrick De Jesus para sa Bayan.